So, alis kami guys. Pupunta kami sa pharmacy para sa aking strips and lancet ulit. Yung needle para sa sugar kit. Wala na talaga kasi ako. And then, tingnan niyo yung rose ni Mr. na tinanim. Ganda niya na oh. So, ayan. Magpa-flowers na siya. Akala namin di yan magpa-flowers ngayon. Akala namin magpa-flowers yan ay next spring pa. Kasi kalbo yan nung binili namin. Ganyan ang itsura sa labas namin guys. Sobrang lamig. Ngayon. Then may ingay kasi marami pang ginagawang bahay. Dito na ako sa pharmacy guys. Kukunin na ang strips and lancet. So, nandito ulit kami guys sa pharmacy, pero galing na kami ulit ng medical center, yung malapit dito sa amin, kung saan ako nakaregister. Dahil wala pa nga yung lancet and strips dito sa pharmacy. Then, sabi nga nila ay, na-request na nila yon, baka pending lang, pero expect namin ngayong hapon. So, kaya sana makakuha na ako later, kasi hindi ako nakakapag-glucose test, which is important, kasi nga buntis ako. And pinapamonitor talaga ng midwife yon, katulad kahapon na tumawag sila sa akin and then tinatanong nila yung mga results ko. So anyway, nandun si Mr. sa loob ng pharmacy to inform na mamayang hapon ay nandito na yung baka mamayang hapon meron na yung ni-request naming strip and lancets. Ayan na siya. What did they say? Have you talked to her? Have you talked? So hi guys, babalik kami sa pharmacy. Andiyan na daw yung aking strips and needles para sa aking sugar test kit. So pandalas na. Aalis kasi si Mr. papasok. If it's gonna be warm this afternoon, I'm gonna walk around the lake. The lake. I knew what you were going to say. The lake you were calling. It's bigger than a pond. Bahay na kami guys. Galing kami sa pharmacy. Kasi tinawagan ako ng pharmacist na nandun na nga daw yung lancet and yung aking strip na request. So ito na siya. Nakuha na namin ni Mr. Binabalang ako ni Mr. Then diretso, pasok na siya sa work. Dahil wala natin siyang time. Kaya pandalas na kami pareho. So, bali nung tumawag sila sa akin, kakain sana ako ng breakfast na. Ngayon pa lang ako kain ng breakfast. Hindi na ako mag-glucose test before kasi kumain ako ng orange kanina. So, after na lang siguro, after 1 hour. So, ganun dito guys na yung mga prescription ay hindi namin binibili. Yung mga gamot, ganyan. Yun ay binibigay na kusa. Siguro covered siya ng insurance na binayaran ni Mr. nung nag-apply ako ng visa. Kaya kahit sa hospital, wala akong binabayaran. Wala kaming binabayaran actually. So, yun. Kakain lang ako guys. Kain tayo. Bread. Tsaka yung brioche kasi na bread na binibili namin ni Mr. Ang lakas niya makataas ng sugar. Kaya nag-stick na kami sa brown bread and brown rice. Kahit hindi masarap. Parang boring. Pero walang choice. Ganun talaga. So, tapos na ako mag-breakfast, guys. May chika lang ako sa inyo. Hindi ko na siguro gagamitin yung mic. Parang malulobat na siya. Pero pwede pa naman. May 10% pa. So, sige. Sagarin natin hanggang mag-0. So, naka-jacket ako today, guys. Kasi malamig. Parang 14 degree lang. So, papalapit na talaga ang autumn. Paglagas dito sa amin. Tapos na ang summer. So, i-chika ko lang sa inyo. Kasi, nung last time, galing na kami sa pharmacy. And then, mali nga yung binigay nilang strips para dito sa aking unang glucose test kit. So, hindi siya compatible. Pero sinearch ko yon online. Sabi naman compatible daw, gumagana. Pero nung tinry ko na, ayaw talaga niya. So, bali, kahapon maghapon, hindi ako nakapag-glucose test. Kasi nga, ayaw gumana dito. And then, ito yung galing dito sa local doctors.
So, eto na yung bagong prescription na binigay nila kasi nung bumalik kami doon sa medical center dito sa amin, malapit, kung saan nga ako naka-register, eto lang daw ang meron sila. Kasi nga, wala nga nito. Tapos, alam nyo ba, kaya din nagkanda loko-loko. So, sa bagay, okay lang din guys na, nung nag-request kasi ako, sabi ko, wala na akong strips and needles. So, ang pinadala lang nila sa pharmacy ay yung strips lang. So, paano ko naman magagamit to kung wala namang needle, 'di ba? So, useless din. Tapos, yun nga, good thing na hindi ko rin siya nagamit at wala ding needle kasi nga yung strips ay hindi siya compatible. So, bumalik kami kahapon. Nag-antay nga ako ng text message ng pharmacy para kung makiklaim ko na yung para dito. So, wala silang message or text or tawag. Kasi magdadrive sana ako papunta doon. Ang kaso mo, inaantay ko nga din yung text. So, buti na lang, hindi din ako nag-take ng risk na mag-drive. Kasi, syempre, ina-expect ko na nandun yon ng afternoon. So, kanina nga, nagpunta kami doon. Nag-take kami ng risk ni Mr. Kasi sabi ko, wala akong message na natanggap kahapon. So, wala daw, sabi nung pharmacist. Kaya, bumalik kami sa medical center. And then, sabi nga nila, pending pa daw. Pero, biglang tumawag sa akin yung sa pharmacy bago ako mag-breakfast. Kaya, nandun na nga daw. Kaya, pinick up namin ni Mr. bago siya pumasok sa work. Buti nga, nandito pa si Mr. nung tumawag sila. So, ito na yun guys. Buksan natin. Inopen ko na to kanina para i-check kung merong lancet or yung needle tsaka strip. So, meron naman. Kasi last time, nung nasa pharmacy pa ako, chinek ko na siya kasi parang duda ako parang walang needles. So, tama ako. Yung una nilang binigay sa akin, walang needle. So, i-share ko lang guys na wala kami binayaran dito. So, exempted ako. Dahil nga nung nag-apply kami diyang visa ni Mr. ay kasama talaga siya yung health insurance together with the visa. So, hindi ka makakapag-apply ng visa kung wala kang health insurance or kung hindi mo yun babayaran. Tsaka parang yun yung unang binayaran nung nag-apply kami ng visa ni Mr. bago yung pinaka-visa. So, ito yung strips. So, hindi ko na siya chinek, hindi ko siya inopen nung nasa van. Kasi sabi ko kay Mr. may picture naman, tsaka same naman sila ng pangalan. So, ngayon ko pa lang siya i-open. Open natin. So, yun lang yung kagandahan dito guys. Alam nyo, walang cashier ang mga ospital dito. Tinanong ko nga kay Mr. dati nung unang-unang dating ko dito kasi kala ko ni UTI lang ako. Sabi ko, wala bang cashier dito ang ospital? Sabi niya, wala daw. Hindi daw nagbabayad dito. So, ito yung strips. 50 pieces lang siya, which is, I think, na kasya na to. So, ayan. So, hindi ko na siya i-check. Feeling ko pareho lang naman. So, mamaya ko na siya itatry after 1 hour kasi nakapag-breakfast na ako. And then, ito yung needles. Masyadong madami yung needles. 200 pieces. Ano kaya to, no? Pero alam ko, meron pa akong lumang needles na natira last time. So, titignan ko kung pareho sila. So, ito yon. I-check natin. So, ganito siya. Yung kasama dito sa glucose test kit na galing dito sa medical center. Sa local medical center sa amin. And then, buksan natin to. Ay, may kasama pa siyang ano guys. O, pag open ko, may kasama pa siyang pen. Kung saan mo ilalagay yung lancet. So, bali dalawa na sila. So, ayan. Ang galing. May kasama siya. And then, ito, pareho naman sila. Medyo magkaiba lang ng kulay. Kukunin ko tong isa. So, itong binigay nila, itong kasama sa, ay, parang iba. Magkaiba ata. So, kita nyo ba? So, ito guys, yung luma. Ito yung kasama sa glucose test kit. Tapos, ito yung bago. So, kaya siguro siya may kasama na pen kung saan mo ilalagay. Dahil baka hindi siya compatible doon sa aking luma. Saan ba yung luma? Ito yung luma eh. Oo. Magkaiba sila, guys. Oh. Ang galing kasi prepared sila na maglabas ng bago. Or nagsama sila ng bago dito sa lancet. So, ibabalik ko yan. So, bubuksan ko na para makita ko yung kanilang differences. So, ito yung bago. Ito yung luma. So, ang laki nitong isa.
Ito yung kasama dun sa testing kit. So, ibig sabihin, kaya sila magkaiba, pero parang pareho lang. So, mas blue na blue yung bago. Ito, medyo dark blue. Ito yung luma. So, hindi ko na to gagamitin. Pero, sayang kasi siya. Pero, ang sakit niyang makatusok. Medyo malalim or depende na din siguro sa pagkakalagay ko sa pen. Pero, may adjustan naman siya. Kaso, masakit talaga minsan. So, na-adjust din to. So, ngayon, hindi ko siya alam kung paano buksan. Ito may pattern. So, ito may pattern naman siya sa loob. So, nandito yung instructions kung paano ko siya i-open, ilalagay. So, mamaya ko na to babasahin. Hindi ko po na to gagamitin. Uubusin ko muna itong luma kasi sayang naman to. 'Di ba? Kasi magpakalat-kalat kasi hindi ko siya inubos or ginamit. Gagamitin ko muna. So, ayan. So, nakakatuwa kasi free to. Ang dami, 200 pieces. And then, may pen. So, ibabalik ko muna ito dito. Mamaya ko na siya aaralin. Or pag gagamitin ko na. So, hayaan ko na lang. Kaya pala siya may kasama. Kasi nga, iba. So, yan. So, maghapon, hindi ako nakapag-glucose test. Ano lang yung nagawa ko before breakfast. Kasi nga, 4 times ako before breakfast, after breakfast, then after lunch, and after dinner. And then, i-chika ko na din, guys. Kahapon ay tinawagan ako ng hospital kung saan ako manganganak. Kasi nga, minomonitor nila yung aking sugar result. And then, nabanggit ko nga na kahapon ay morning lang ako nakapag-test. Kasi nga, naubusan ako ng strips. Which, although meron naman akong needles. Kaso, diba, paano ko naman gagamitin tong needles kung wala naman akong strips? Hindi rin mariread. So, yun. Tapos, nabanggit ko sa kanila kung anong nangyari. Nag-request nga kami ng strips, ganyan, dito sa local medical center. Tapos, mali nga, hindi nga compatible. Tapos, nag-aantay ako ng tawag sa pharmacy para sa bago kong request na strips, saka lancets, kung anong available, okay lang sa akin yun. Sabi nga ni Mr. kung saan ako komportable, kung ano yung gusto kong gamitin. Kasi nung nasa hospital kami, ginamit ko to kasi kailangan ko nang mag-sugar test. Grabe yung dugo at sakit niya, which is kahit in-adjust ko na yung haba ng needle, sakit. Tapos sabi ko kay Mr. parang malalim kahit in-adjust ko na siya. Kaya nung nagpunta kami sa medical center dito sa local, sabi niya, saan ako komportable? Parang wala naman sila kasi nitong model na galing sa hospital. Kaya sabi ko, kung ano yung available, okay na ako doon. Okay lang naman kahit minsan medyo masakit. Ito, 12 days lang pala maglalas itong aking strip. Sana makapanganak na ako bago ito maubos. 12 days. Parang ang due ko kasi ay first week ng September. Pero ina-expect ko talaga na last week of August. Bago man lang sana maubos to. Kasi nga minomonitor nila yung sugar ko sa hospital. Importante din kasi yun. Kasi parang, so pag hindi daw kasi na-control yung sugar ko, uncontrollable. So meaning si baby ay nalaki din siya sa tiyan ko. Kaya yung iba, ini-induce labor nila. Alam ko masakit nga yun. Based on sa mga ibang napanood ko rin, ganyan. Maganda din talaga yung natural labor. Kasi unti-unti yung sakit. Unlike pag induce, talagang parang biglaan kasi parang may nilalagay silang cream or gamot sa'yo. Kaya, sana bago mag first week of September, manganak na ako. Pero yun talaga yung due ko. Pero kasi, as of today, ako ay 37 weeks and 3 days. So, may isa pa pala akong naalala. Chika ko lang, muntik pa si Mr. na ma-high blood doon sa babae. Muntik ma-high blood si Mr. doon sa receptionist sa local medical GP dito nung last Friday. Hindi siya last Friday. Pero last Friday pa kasi ako nag-request nitong sa luma. So, itong si Mr., bumalik kami ng Monday. Sabi nung receptionist na nag-request daw kami nung Friday. So, dapat in-expect namin na nasa pharmacy na siya. Or ang tawag pa nga niya ay chemist. So, hindi namin agad na-gets na pag sinabi pa lang chemist ay pharmacy. So, tatanungin ko pa lang sana saan. Tapos, yun nga, binanggit yung pangalan ng pharmacy, ganyan.
And then sabi ni Mr., kasi ang tagal pa nila nag-usap bago hindi ako masyado makasingit kasi nga si Mr. nakikipag-usap. So, mauubusan na ng pasensya si Mr. na ang nasabi niya na lang na, "Hello, I am not here in the country for 10 years and she is new here in the country." Sabi ganon, ako nga daw. So, wala kaming idea kung anong chemist yung sinasabi niya. But then, tatanungin ko pa lang sana kung saan. So, nasa pharmacy nga daw, na malapit dito. So, ayan. So, dito pala, bigla ako nagka-idea. Pag sinabi palang chemist, pharmacy pala yun. Oo nga naman, no? So, pharmacy pala yun. So, ayun. So, balik kasi wala pa kaming idea kung hindi kami babalik doon na yung ina-request ko pala na una ay nasa pharmacy na. So, tapos habang kinakausap siya ni Mr., parang pailing-iling siya, ganyan. So, parang nabubuisit yung receptionist. Sabi ko nga kay Mr., nung bumalik kami doon, kasi nga walang Lancet, yung una kong request na inano nila sa pharmacy. Sabi ko, ako na lang makikipag-usap, huwag ka nang bumaba. Kasi pareho silang nagkakaubusan ng pasensya. Tapos pagbalik ko sa van, sabi niya, kamusta yung pakikitungo sa'yo or pakikipag-usap sa'yo ng babae? Sabi ko, okay naman, hindi naman siya galit. Sabi ko, siguro lang, minsan, syempre, meron tayong bad days, ganyan, or busy, toxic, di ba? Lalo sa mga hospital, guys, hindi maiiwasan na toxic talaga. Kasi, syempre, nag-work na ako sa hospital. Marami na rin ako experience sa hospital, ganyan. Na, pag marami talagang pasyente, nakakarindi talaga, nakakapagod. Alam mo yun, parang sabay-sabay. So, nakakawindang. So, ayan. Chika ko lang. Nung tapos na makipag-usap si Mr., talaga hindi niya ako inantay. Dire-diretso siya sa labas. Tapos yung bag ko nandun pa sa upuan, kinuha ko. Tapos sabi niya, pinipilit daw niyang kumalma kasi nabubuisit na siya. Sabi ko, hayaan mo na kaya next time ako na lang makikipag-usap. Minsan gano'n, nauubusan din sila ng pasensya. At saka, syempre sabi ko nga kay Mr., hindi naman lahat ng tao, maipiplease mo talaga. Syempre merong ilan-ilan na naiinis, di ba? Na merong bad days, ganyan. Yung umaga pa lang, mainit na ulo. Meron naman talagang gano'n. So, yun lang guys. Share ko lang.